guys, my name is Miss Ruth Channel and welcome sa aking mundo. Here in social media, we watch, observe, and we react. So hello sa inyo mga mare at pare. Andito na naman ako sa inyong harapan. Ayan, maraming salamat sa inyo sa walang sawang panunood at suporta sa aking mga video. So for today's video guys, nakakalungkot po guys yung topic natin ngayon kasi dahil guys sa aksidente po guys na nangyari po guys sa Air India po guys, bound to London po guys. So nakakalungkot na balita yun at nagulat ako. Yung unang nagbalita po sa akin is si founder na ganun na yung nangyari. Kaya sinearch ko siya guys. At marami guys mga nangyari na talagang marami ka guys, makakakuha ka guys ng mga lessons po guys sa buhay. Kaya hindi pwedeng hindi natin pag-uusapan yan. Alam ko na kailangan natin pag-usapan yan para maging aware tayo sa buhay natin. Na hindi lang lagi sabihin nyo puro lang masaya, puro lang ganito, puro lang ganyan. No, wag tayo guys mag-as if that guys na dito forever tayo dito sa mundo na to. Dito ang buhay natin sa mundo is only temporary lang, no. Hindi natin masasabi bukas kung kailan tayo guys talagang saan talaga tayo guys nararapat po guys. Kung sino talaga guys yung nagmamay-ari sa atin. So bago natin guys ipagpatuloy yung usapan natin is mag-intro po muna tayo. Intro, pasok! I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught. So marami po guys yung mga namatay po guys sa plane crash po guys. At alam niyo napakabilis lang guys ng pangyayari kasi kung mapapanood niyo yung video, pag take off ng eroplano is konting ano lang guys no, bumagsak rin siya. Pero yung nakaka-amaze at nakakagulat sa lahat po, sa dami po ng nasawi, meron isang nakasurvive, isang survivor. Grabe, napaka-bless mo pag ano na sa dami ng tao is nakasurvive kayo. Ikaw lang ang kaisa-isang nakasurvive. So, para sa akin, hindi pa kasi tapos yung, hindi pa oras ng tao na yun na nakasurvive. Ayan. Kaya sabihin na natin na napaka-imposible naman na nakaano yun, nakawala yun. Naka-ano pa yun, na naka-survive pa yun. Pero, guys, merong miracles, guys, no? Hindi natin nakikita. Sinasabi ko nga sa'yo, sa araw-araw, hindi natin nakikita yung pag-protect ni Lord sa atin. Hindi natin nakikita yun. Minsan, bigla tayong madudulas. Hay! Di ba, madudulas ka, pero hindi ka nadulas, no? Nakahawak ka kung saan, nakaano ka. Hindi natuloy na mangyari sa iyo. So, ibig sabihin, hindi yun ikaw, hindi yun dahil sa iyo na naano mo yung sarili mo, kundi merong nag-ano sa atin, nagbabantay sa atin, yung si Lord. Pag hindi mo yan talaga, hindi mo pa oras na madulas, si Lord ang bahala dyan, napipigilan ni Lord dyan. Ganon. So, sa mga time na yon na yung tao, sa dinami-dami na namatay, siya yung nakatira. Nakaano daw siya pag ano niya, nakaano siya sa ano ng eroplano, sa floor ng eroplano, pagka ano, tumayo siya, lumabas siya kasi wasak na yung eroplano. Isipin mo yun. Tapos paglabas niya, biglang sumabog yung eroplano. So, nakalabas na siya bago sumabog yung eroplano. Kung gaano kabilis yung pangyayari, pero nakakagulat yung nangyari sa kanya, paano siya. Kahit siya, hindi niya rin maano sa sarili niya kung paano siya nakasurvive. So, ang malilearn natin na lesson doon, kung hindi mo pa oras, hindi mo pa talaga oras. Hindi plane crash yung kanyang record sa langit. Hindi doon siya. Mayroon pa siyang task na dito sa lupa. Kaya hindi pa siya pwedeng umakyat sa langit. Kaya
nakasurvive siya. Ang pangalawa, merong family na nag-iipon sila, nag-prepare sila, iniipon nila for 6 years. Isipin nyo guys, for 6 years nag-ipon sila para makarating sila sa London. Balak nila doon natitira. So alam naman natin na pag balak mong doon titira sa mga ganyang bansa, pera talaga yung kailangan mo dyan para makapag-migrate ka kasama ang iyong buong family. So, yung ginawa nila, nag-work hard sila, trabaho para makuha yung pamilya, trabaho ng trabaho. So, ayun na, no, sa sobrang trabaho nila, nung dumating na yung right time na magkakasama na silang buong pamilya, saka pa nangyari yung ganyang mga aksidente. Kaya sinasabi ko, no, kahit anong ipon natin, kahit anong mga ginagawa natin, pag oras mo na talaga, walang makakapigil. Lahat ng pinagplanuhan mo, lahat yon ng mga inipon mo, mawawalang saysay yun. Mawawalang saysay. Kaya, busy sila sa mga ibang bagay, no? Paano sila mag-aano ng pondo nila, paano sila makalipat dun sa London, pinagtrabahuhan nila yun. At nakakalungkot na sayang, no? Sayang na hindi na nila matutuloy ang mga plano nila, no? Kung hindi talaga para sa'yo, hindi talaga para sa'yo. Yun, nakakalungkot, no? Kaya dapat tayo namumuhay tayo ng parang last day lagi. Huwag nating sayangin yung mga mahalagang oras, no? Isa din ako sa nagsasabi sa inyo, pero ako marami din ako ng mga pagsisisi, panghihinayang sa mga bagay-bagay, no? Dapat kung ano ngayon ang binibigay ni Lord, be thankful tayo. Huwag nating masyadong pabigatin yung mga utak natin. Kasi, darating yung araw, pag kinuha tayo ni Lord talaga, hindi natin mapipigilan yung ating oras. Meron tayong takdang oras na mamamaalam na tayo dito sa mundo. So, yun, ang malilearn natin doon na dapat huwag nating ubusin yung mga oras natin sa mga ibang bagay. Gawin natin talaga yun doon sa importante kasi baka maging huli na yung lahat para sa'yo. Baka dumating na yung oras mo, saka mo naman na-achieve na yung plano mo pero hindi na matutuloy kasi nga ganyan na yung nangyari, di ba? At yung pangatlo, ayan, may 3 tayong matututunan doon. Yung pangatlo, mayroong isang babae, na galit siya talaga kasi na-late siya sa kanyang flight. Galit na galit siya kasi hindi siya papapasukin. Ayaw siyang papasukin. Kasi, wala na ano na yung flight na late na siya. So, alam naman natin, no, sa airport talaga, kung malate ka sa flight mo, hindi ka na talaga makakasakay. Pero, sa galit niya yon nung nalaman niyang nag-crash yung eroplano, bigla siyang umiyak kasi kung sumakay siya sa eroplano, dapat patay siya. Pero dahil nga pinigilan ni Lord at hindi niya pa rin oras, kaya mayroong mga bagay, no, ang malilearn natin na lesson doon na mayroong mga bagay na gustong gusto natin, na iinis tayo kasi ayaw mo pang ibigay, Lord, gusto ko yan. Pero yun pala yung bagay na yun yung makakapagpahamak sa'yo. Hindi pala para sa'yo yun. Mapapahamak ka pala doon. Kaya may mga bagay sa buhay natin na hindi yung gusto natin yung masusunod, lagi yung tandaan na lagi, hindi yung gusto natin yung masusunod. Kasi si Lord, may plano na yan sa buhay mo. Nakaplan na yan si Lord. Hindi naman yung Lord natin yung basta-basta lang, no? Organize yung si Lord. Ibig sabihin, meron ka ng plano. Nakaplano na yan Kung saan ka, dito ka magsisimula, dito ka magtatapos. Alam na yan ni Lord. Lahat ng mga taong darating sa buhay mo, yung mo, alam na yan ni Lord yung story mo gawa na May beginning and end na. So, hindi mo yung pwedeng baguhin ng sarili mong kagustuhan lang. No, sarili mong kagustuhan kasi si Lord, walang aksidente sa mundo. Si Lord, lahat ng mga nakikilala nating tao, lahat ng mga sitwasyon na nangyayari sa atin, may mga reason bakit mo yan nararanasan. Bakit mo to nagawa? Bakit mo yan naranasan? Bakit may mga taong dumating sa'yo na ganito, ganyan? Marami ka guys, no? Kasi sa mga pagkakamali natin, doon tayo nagle-learn. Kaya napakalungkot, no? Mayroon kasing mga vlogger din doon na nakasakay doon na nakalik yung mga video nila bago mag-flight. Yung nakakalungkot yung makita mong sobrang saya yung mukha nila na
punong-puno ng pag-asa, excited, no, na makarating sa London. Kasi talaga naman napakaganda ng London talaga. At isa na din ako nakarating sa London at very, very thankful ako kay Lord kasi akalain mo yun na sa lahat kaming magkakapatid, ako lang yung nakarating sa London for 1 month. For 1 month at nasubukan kong sumakay sa business class. Ganun kayaman yung amo ko dati. Nakasakay ako sa business class na eroplano. Very thankful ako kasi kahit 1 month ako naranasan ko yun, na hindi naranasan ng ibang tao. No, may mga bagay ka na nararanasan na hindi nararanasan ng ibang tao. So, maging grateful and thankful tayo sa lahat ng mga bagay. Huwag natin i-compare yung sarili natin, buhay natin sa ibang tao. Kasi iba-iba tayo. Iba-iba tayo na ginawa tayo ni Lord yung special. Walang katulad. No? Iba-iba tayong karakter, no? Kahit tao tayo, parehas tayo ng ganyan. Tao. Pero iba-iba tayong ginawa ng Panginoon. Kasi don't underestimate ang karunungan ng Diyos kung paano kanya inano, di ba? Kung paano kanya minold, paano kanya ginawa, paano ginawa ng Diyos. Basta-basta ganun lang. Ginawa ka ng Diyos na special ka. At lahat yung nangyayari sa buhay mo nakaplano na. Kaya always seek guidance talaga sa Panginoon kasi siya ang nakakaalam ng lahat. So, ayun na. I hope na may natutunan kayo. Ayan. Ayaw ko yung pag-usapan sana kasi negative yung nangyari. Yun, no? Lahat ng mga bagay, guys, na hindi maganda na nangyayari, meron po yan, guys, reason si Lord. Hindi natin alam ang mga reasons ni God kasi siya ang nakakaalam ng lahat. Kaya nga tayo always pray tayo, mag-seek tayo ng guidance ni Lord, no? Pag nagko-confuse tayo, may problema tayo, huwag tayong magtanong sa tao. Huwag tayong lumapit sa tao, no? Ako pag ako, Lord, ganito, bakit ganito yung ko, Lord, nangyari ganito, ganyan. Alam nyo, kinakausap po yung Diyos, no? Hindi kasi raulo, kinakausap mo yung Diyos. Kasi siya ang pinaka-best na guidance at sa buhay natin dito. Huwag kayong mag-focus lang. Paano kayo yayaman? Paano kayo magkapera? No? Paano kayo sisikat? Yun yung focus nyo eh. Hindi nyo pinofocus yung mas makabuluhang bagay. Yun, mas makabuluhan. Kaya, yun na guys, no, may share ko ngayon sa inyo. At super ako guys, no, nalulungkot at nakikiramay ako sa lahat ng mga nasawi sa Air India. At mag-iingat po tayo lagi lahat guys, no? Lagi tayong magpipray talaga. At huwag nating sayangin yung mga oras, araw, ay mga minuto, segundo, oras, araw, buwan, taon ng buhay natin. Ayan. Magbalik loob na tayo kay Lord. Yun guys, no? Kasi dito nag-i-enjoy tayo sa mga bagay-bagay na ginagawa natin. Pero darating yung oras, yung judgment day, judgment time na wala kang maisagot kay Lord. Kung ano yung ginawa mo dito. Ano bang ginawa mo dito sa lupa? Yun. Hindi sapat na nagsisimba ka, hindi sapat na religious ka. Yan. Religious ka, pero masama naman ugali mo. Lagi ka nag-aano sa kapwa mo. We are transparent sa mata ng Panginoon. Ito yung ilagay nyo sa isip nyo. Husgahan ka ng ibang tao, masama ka, pero pag si Lord ang tumingin sa iyo, siya yung makakapanghusga kung ano ka talaga at sino ka. At maging humble tayo na tanggapin sa sarili natin kung ano yung kasalanan natin. Kung ano yung ginagawa natin at hayaan natin si Lord na hawakan tayo para i-correct ni Lord yun. Lord, i-correct mo ako, Lord. Itama mo ako, Lord. Ganon. Huwag tayo lang mag-focus sa, parami ako ng views, parami ako ng ano. Ito, part lang to ng buhay natin, pero darating ang araw. So, ayan na guys, thank you so much for watching my video. Ayan, sabihin nyo, si Mr. nag-ano na naman, puro na lang about kay God. Hindi natin maiwasan guys, no? When we see that, guys, makita natin ang kamatayan, lagi nating makikita guys, no? Yung halaga ng buhay, yung halaga ng tao, mga plans natin, yung halaga ng Diyos.
doon natin nakikita na napaka-grateful and thankful tayo kasi tayo nandito pa tayo sa YT. Nagagawa ng premiere. Nandito tayo sa YT. Nagba-vlog-vlog. Be thankful, guys, no? Pasalamat. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa buhay ko, Lord. Thank you sa buhay ko. Pag nagpe-pray ako, guys, hindi lang ako nagpe-pray para sa sarili ko, Lord. Thank you sa mga nagpe-pray ako, guys, nga, Lord, sa mga oras na to, Panginoon. Ang lahat ng tao na nahihirapan, nasasaktan, nagugutom, Panginoon. Lahat ng mga OFW na inaabuso, lahat ng mga tao, Panginoon, na nangailangan sa tulong mo. Tulungan mo po sila, Ama. Hawakan mo po sila, Lord. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na nakakaalam sa lahat, Lord. Ganun ako mag-pray, guys, no? Kaya wag niyo ako guys, kung magsalita ako about kay God dito. Kasi ako, guys, no, magsasalita ako, guys, ng katotohanan about sa Diyos. At least, nasabi ko guys sa inyo, guys, kung ano yung sa puso ko. At na-share ko sa inyo, guys, no, na hindi natin kaya, guys, na wala si God sa buhay natin kasi siya ang nagmamay-ari ng lahat. So, thank you for watching my video. This is Miss True Channel. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. Bye, guys! Thank you so much.